Isa pong pinagpalang gabi na po sa ating lahat. Kamusta na po kayo, mga kapatid, kaibigan, diyan kay Kristo? I hope that everybody is doing fine and panahon na naman po para makapag-relax sa after po ng buong hapon ng ating mga pagpapagal, ng ating mga gawain, ano pa man po yan. We will now be able to at least bigyan po natin ng rest ang ating katawan. So, sa ating pong mga kapatid na kasama natin ngayon dito po sa ating live devotional program, Into His Presence. Good evening po. Pagpalain po tayo ng may kapal. And I would like to greet our brethren dyan po sa Luzon. Good evening po, lalo-lalo na sa mga kamag-anak ko po, kapamilya, Marahay na Banggi sa Indugabus, sa Maynila. Good evening po kayo sa inyong lahat yan, sa Visayas, sa Mindanao, mayong gabi na po kanato. We will try to refresh our mind and soul at this very moment by having a short meditation po sa mga salita ng Diyos. Ito po ang pinaka-rasyonal na ating programa, ang pagbigay po tayo ng at least kahit kaunting panahon sa pag-aaral po ng mga salita ng Diyos, na siyang pinakamahalaga pong bagay upang sa ganun ay umunlad po hindi lang ang ating physical o material na mga aspekto, higit sa lahat po ang ating spiritual na buhay. This is what God desires for each one of us, to grow in grace and in the knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. So welcome po
Magandang gabi sa lahat. This is our third episode for this week. And medyo nasa papunta na po tayo sa kalaliman ng gabi. Ito po ang pinaka at least magandang time which I perceive na medyo makakapagbigay po sa atin ng moment of being in the presence of the Lord. Though hindi po masyado tayong inaantok pa, so maaari po tayong makinig at samahan niyo po ako sa pagtatalastas po ng mga aral mula sa Biblia. So this evening po, ating pong pag-uusapan, ito pong isa sa mga nakita ko na magandang tingnan at pag-aralan dahil ito po ay nakapokus sa tinatawag natin pag-unlad po ng ating spiritual na buhay. The most important thing in the life of a person is to make sure that not only we are prospering materially and financially, but above all, kinakailangan po lagi natin i-check kung okay ba ang ating mga spiritual na pamumuhay. Baka mamaya umuunlad tayo sa ibang aspect, but we forgot to give the most important portion po ng life natin, yung pong ating spiritual na buhay, which is ito po yung pinaka-concern ng ating Panginoon. So, this evening po, pag-uusapan natin, ito pong may kalambigitan sa Bisaya po. Mayroon po siyang connection sa diyan po sa mga ginagamit nating devices when it comes to, making our lives easier kapag gumagawa po tayo ng mga technology-based na mga gawain. Halimbawa, gagawa po tayo ng mga dokumento, magta-type tayo, gagawa tayo ng mga video or ano pa man na mga bagay. Meron po tayong isang particular na ginagamit. Ito pong tinatawag natin computer unit, either personal computer or laptop. So these are yung tinatawag natin pinaka most sophisticated na produkto po ng teknolohiya ngayong panahon. So bakit ko po nasabi na these devices makes our lives easier? Kasi po try to imagine, ko compare natin yung early 2000 and 90s, wala pa pong ganitong kagamitan, medyo backward pa po ang mga gawain, lalo na kapag nagpe-prepare tayo ng mga kailangan natin sa opisina, sa eskwelahan, saan man po na kinakailangan nating paggamitan. Okay, so hindi naman po masama ang teknolohiya kung ito po ay maayos natin magagamit, and especially if it will be used, okay, or it will be utilized in such a way na magbibigay po ng paglago sa ating buhay. Okay? So, ano ba ang pag-uusapan natin in relation to this device? Diyan po sa computer device natin, either sa PC or sa laptop, meron po diyang isang part na tinatawag natin yung keyboard, diba? I know familiar po kayo nito. Okay, sa keyboard may mga keys po dyan. Now I would like to direct your attention dyan po sa keys ng Alt, Control, and Delete keys. Okay, yung Alt, Control, Delete. Kaya magtataka po tayo minsan, ano ba ang mga gamit nitong mga keys na to sa ating computer or laptop? Meron ba? Actually, hindi naman ako ganyang ka-techy. Dati hindi ko rin po alam kung ano po ang talagang function yan sa totality ng computer device. And nakita ko na lang na meron pala po talaga siyang importanteng gampanin or role dyan po sa computer device or sa laptop. So ano po ang ginagawa nitong Control Alt Delete na mga keys?
These are the keyboard shortcut. Ginagamit po natin to when we are, di ba naka-experience po tayo ng kapag gumagamit po tayo ng computer o laptop, kadalasan po naglalag. Kumbaga, bumabagal yung takbo, minsan nagahang. And worst of all, ang computer po natin, biglang nag-shutdown. So, para po mas madali daw na maibalik natin sa dating estado o ma-refresh natin yung laptop or computer natin, ito po daw ang ginagamit because this control alt delete keys na shortcut sa keyboard, ito po yung controls that used to reboot the computer system. Reboot, ibig po sabihin ng reboot, ito po yung pamamaraan o technological na way wherein we were able to at least refresh the condition of our gadget. Kumbaga, pwede po nating i-restart sa pamamagitan nito. I-press lang po natin simultaneously yung control alt delete na mga keys dyan sa ating keyboard. And tsadang nagkakaroon na po ng tinatawag nating proseso. So, minsan po, kapag pinindot natin ito, meron pong lumalabas ng mga command prompts dyan po sa ating mga devices. And we just simply follow it para sa ganun ay magawa natin na ma-refresh at maayos po yung ating computer at magre-restart po yan. So, ano po talaga yung pinaka-main purpose nitong Control-Alt-Delete function? It allows us, yung mga users po, na i-quickly restart yung ating mga devices. Then, ito po yung pinaka-importanting mga keys na kung saan kapag nag-take po ng action tayo, gagawa po tayo ng pagkilos sa pamamagitan ng pag-press ng mga buttons na to, mare-resolve po yung issues doon po sa ating mga gadgets. Now, what are the things that we need to ponder as regards to these functions? Katulad po ng ginagawa ng mga shortcut keys na to doon po sa computer system, kung paano po nito nire-resets, kung paano po nire-refresh yung kabuuan ng computer system. Meron po itong parallel sa ating rin pong buhay spiritual. Alam po natin na hindi naman lagi na masyadong aktibo ang ating mga katawan sa paggawa ng iba't ibang mga bagay. Dumadating po rin po tayo sa punto na kung saan medyo nakakaramdam din po tayo ng pagod. Sino ba sa atin dito ang laging ang pakiramdam is laging sariwa. Kumbaga laging aktibo, vibrant, dynamic, diba? So, meron pong pagkakataon sa buhay natin whether we like it or not or accept it or deny it, but there are points in our lives na kung saan nagkakaroon po tayo ng dull moment. Kumbaga, nagkakaroon po ng malfunction sa ating hindi lamang po sa physical na aspeto, kundi po maging sa ating emosyon, sa ating mental, sa ating higit sa lahat sa spiritual na bahagi ng ating buhay. So, in those situations, nangangailangan po tayo ng tinatawag nating refreshment. Nangangailangan po tayo ng tinatawag nating rebooting. So, hindi po pwedeng gamitin natin yung keyboard functions ng ating computer para ikabit sa atin, para ma-refresh o ma-reboot tayo. So, ano po ba yung mga control system na binigay sa atin ng Diyos upang sa ganun ay mabuhayan muli tayo ng ating lakas? Kasi, oo nga, sabihin po natin na lakas po o tindi po ng desire natin na mangalagad o magsilbi sa Panginoon, gawin ang lahat ng bagay na sa tingin natin ay ikaliligaya po ng ating Panginoon. Buong puso po, pinagkaloob natin ang ating buhay sa Kanya pong gawain, and
we really love to do everything as much as we can do. The best thing na pwede po nating ma-extend para po sa ministry o sa mga gawain ng Panginoon. Pero again, as I said, meron pong moment na parang nakakaramdam po tayo ng pagod. And God knows that we need some point in our lives na kinakailangan magsagawa tayo ng rebooting. And of course, the rebooting na pamamaraan po ay hindi po sa pamagitan ng ating mga personal na pamamaraan, kundi God has provided us a means and a ways in how to reboot our spiritual lives para po sa ganon ay ma-refresh tayo at magawa natin ng patuloy ang mga iba't ibang gawain dyan po sa ministry na ating pinangahawakan sa ating po mga respective churches. Okay, so again, as I said, the control alt delete function are very necessary. We need to press it, okay, as far as our spiritual lives are concerned. So ano po ba itong application ng control alt delete sa ating pong spiritual na buhay? So unahin po natin yung control key. Okay. Paano po ba nagpa-function yung control key kapag ito po ay pinakilos natin upang sa ganun ay ma-reboot tayo spiritually? Okay, ano po ba yung sinasabi ng scripture regarding dito po? Proverbs chapter 4 verse 23. Basahin po natin. Sabi po dito sa mga salita na sinulat po sa Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay. So dito po na-mention po ng writer ng Proverbs na si King Solomon yung about po sa heart. We know that heart is the most important organ sa ating pong katawan. It gives life to the entire na body na meron po tayo. This is the control system ng ating pong katawan. Just like the computer system, meron po siyang CPU. So, ang CPU po ang nire-revive kapag pinipress po natin ang control alt delete function doon po sa keyboard. Now, we cannot press all these three keys at the same time. We need to do it simultaneously. So, unahin po natin yung pag-press ng control. So, ang question po, ano po ang unang dapat kontrolin natin sa ating mga sarili upang sa ganun, hindi po tayo totally ma-bar down sa ating pong spiritual na buhay. Again, as I made mention, all of us experience the downside ng ating pong gawain na ginagawa para sa Panginoon. Tulad nga rin po ng sinabi ko kanina na hindi po lagi na nakakaramdam tayo ng kalakasan o ng kasiyahan. Ang level po ng ating pagsisilbi sa Diyos kadalasan po nagpa-fluctuate. Now, when it fluctuates, okay, ano po ang dapat natin gawin? What causes this spiritual fluctuation and how can we reboot it? So, ang answer po again, we can reboot it by pressing the control. And what is the important thing that we need to control as far as our spiritual life is concerned? Ito pong tinatawag natin na na-mention dito sa binasa nating teksto sa Proverbs 4:23. We need to control first our heart. Again, bakit po? Kasi ito po yung central processing unit ng ating buhay. Lahat po ng bagay nagmumula dyan. Kapag nanghina po ang ating puso, manghihina at maapektuhan po lahat ng bagay sa ating pagkatao. At magre-reflect po ito, okay, dyan po sa mga external na pagkilos natin, yung resultant ng ating po mga actions. So, bakit po binigyang pansin o binigyang diin sa mga salita ng Diyos na dapat unang-una po na i-refresh natin ay ang ating mga puso? We know exactly that, sabi po dito that everything na nangyayari po sa atin ay nagmumula daw dyan po sa loob ng ating mga puso.
all issues of life sprang from the heart. Since ang heart po ang siyang nagpapakilos sa atin, depende po kung ano ang intensity ng nararamdaman ng ating puso when it comes to doing something. So, yun po ang magre-reflect sa ating mga pagkilos. So, sabi po dito, we need to control it. Ito pong word na keep thy heart is the same thing as to guard your heart. Diba? Bantayan po natin ang ating mga puso. We need to guard our heart, we need to control our heart because out of it are the issues of life. Alam po, kapag sinabi po natin heart, it encompasses three things. Kasama po dito yung ating thoughts, yung kaisipan. Kasama po dito yung emotion, yung mga nararamdaman natin. At kasama rin po dito sa heart natin, yung mga desires, yung layunin natin. Now, if we will not be able to properly guard our heart, it may lead to yung tinatawag po natin na maling kaisipan. It may create something sa ating mind po na hindi maganda, which eventually na pwedeng makaapekto po sa ating ginagawa para sa Panginoon. Likewise, sa ating pong mga nararamdaman, kapag napapagod po tayo, okay, dahil po siguro sa sobrang dami ng ating mga functions or role na ginagampanan sa loob ng iglesia, sometimes nagkakaroon po ng negative epekto sa ating pagkilos at paggawa para sa ministry. If we will not be able to check if ang ating pong heart is correctly beating para po sa mga gawain ito. And at the same time, kinakailangan pong i-check rin natin yung ating desires. Okay? So again, these three are the things that encompasses doon po sa ating mga puso. Now, we need to evaluate those things, factors that may influence dito po sa ating thoughts, emotions, and desires. Ano po yun? Ano po ba ang mga bagay-bagay na pwede pong maka-apekto, makapagbigay po ng negatibong bagay dyan po sa ating kaisipan, sa ating nararamdaman, at sa ating pong mga naisin sa buhay. So, marami po. Example, di ba, isa po sa mga suliranin ngayon yung pong epekto ng social media. Okay, maganda po ang social media if we will use it effectively, especially lalo na po sa atin, sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, we can utilize the technology in a positive way. What is the positive means of using the technology? Yung pong pwede po natin gamitin to as a way of spreading the word of God. Diba? Nagagalak po akong makita na ang dami po nating mga kapatiran na gumagamit po ng particularly ng Facebook as a platform po para po sa pag-express po ng mga salita ng Diyos. So, yan po yung positibong paggamit ng social media. But, sad to say, marami po mga Kristiyano na kung saan instead po na positive po yung paggamit ng social media nagiging negatibo na. It gives something na kung saan nakaka-apekto po sa number po sa ating mga testimony. Bakit po? Kasi yung pag-utilize po natin ng social media is not in a way na nakaka-glorify po kay God. So, kung hindi po natin yan babantayan, it will cause damage po sa ating pagkatao, sa ating testimony. Another factors that may influence po sa ating thoughts, emotions, and desires if we will not guard our heart, diba? If we will not control our hearts, yung pong relationship. Ano po ang tinutukoy nating relationship dito? Yung relationship which is hindi po founded dyan po sa ating Panginoon. Take note, ang pinakamaganda pong bagay na pwede nating sabihin na relasyon is yung pong relasyon na na-establish po natin dyan po kay Kristo.
alam po natin kung ano po ang nature ng tao. We are all sinners, di ba? And not because of grace, saan po tayo pupulutin? Saan po kaya tayo papunta? So ano po kaya ang kahihinatnan ng ating mga buhay kung hindi po dahil sa biyaya ng Panginoon? Kaya nga po, sa laki ng pag-ibig ng Diyos, nais niya na ang tao na nalayo sa Kanya dahil sa kasalanan ay maibalik sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. So, the only way in order for us to reconnect with God, okay, to reestablish the broken relationship is to accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. And after that, we must live our lives accordingly doon po sa mga desires at plano ng Diyos. So, nais po ng Panginoon na gamitin tayo, nais po ng Panginoon na mabuhay po tayo ng ayon po sa kanyang layunin. And part of it is yung pong mag-establish po tayo ng tinatawag nating maayos na relasyon. And how can we categorize this kind of relationship? This is what we call godly relationship. We need to have a relationship with other individual who also knows and has relationship with God. Diba? In-admonish po tayo ng mga salita ng Diyos that we must not take part with those people who don't believe on Jesus Christ. Diba? In-admonish po tayo ng mga salita ng Diyos through yung pong mga salita na sinulat ni Paul. Diba? Sabi niya, do not be equally yoked with the unbelievers kasi wala pong patutunguhan kung tayo po ay stick together with those people na who reject Jesus Christ, who reject the teaching of the Bible. So, kapag winelcome po natin yung ganitong klaseng relationship, it will eventually affect our thoughts, our emotions, our desires, and in totality po, maapektahan po nito yung kalagayan ng ating mga puso. So, sabi po dito, guard. Okay? Guard it. Yung pong ating mga choices rin po natin sa buhay. Sometimes, akala po natin yung mga pagpipili natin na ginagawa sa buhay ay maganda. So, paano po tayo makakatiyak na yung mga ginagawa nating mga pagpipili sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay yun po yung mga bagay na ikauunlad po ng hindi lamang po ng ating material na buhay, kundi higit sa lahat, makakatulong rin po sa pag-unlad ng ating spiritual na pamumuhay. Okay? Our daily choices in life, if we not be cautious enough, it may affect, okay, our thoughts, emotions, and desires, and eventually, it may ruin, okay, yan pong ating puso para sa Panginoon. So, the application of this control, yung pong pag-control sa puso natin, it reflects all the areas that we need to regain control. Tayo po dapat mag-control sa puso natin, hindi yung puso natin ang magko-control sa atin. Diba? Meron pong kasabihan na na ang heart daw has a mind of its own. Ang puso daw natin merong sariling kaisipan. So, kaya po minsan may magtatanong sa atin kung bakit nakagawa tayo ng isang bagay na hindi dapat gawin. Sasabihin natin, hindi ko po kasi gustong gawin to, pero hindi ko mapigilan yung puso ko. Meron pong sariling dinidikta yung aking damdamin. Pero take note, saan ba nakalagay ang ating puso? Sa ating pong sariling katawan. And therefore, sabi po ng mga salita ng Diyos, we need to guard it, we need to control it, we need to subject our heart. Okay? Diyan po, lalong-lalo na sa mga salita ng Diyos. Okay? And hindi naman po tayo iniwan ng Panginoon ng walang kakayahan na mag-isip, 'di ba? Aside from the heart, binigyan po tayo ng kaalaman ng Diyos, 'di ba? So sometimes kapag kapag nag kapag kinokontrol po tayo ng ating damdamin, kahit alam po natin ito ay mali at hindi po kaaya-aya sa Diyos, dapat minsan pairalin po natin ang ating isipan because God give us knowledge and at the same time wisdom to detect, okay, to discern whether what our heart is trying to do is proper
proper and correct, and it is in tune with the desire of God. Okay? So, ang tanong po dito is, how can we guard our heart? Paano po ba natin babalain? Napaka kulit po ng ating mga puso. Mahirap pong kontrolin yan. Okay? Meron nga, lalo-lalo ng mga kabataan, di ba? Sabi nila, pwede pang mapigilan yung dilubyo, pwede pang mapigilan yung baha, pero yung tibok ng puso, mahirap yung pigilan. So, paano kaya? So, bilang mga Kristiyano po, unang-una, bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan mamutawi po sa ating mga kaisipan yung pong, yung pong, yung pong pananaw natin na dapat ang pairalin po natin always is yung isang uri ng buhay na magre-reflect po yung ating Panginoon. Ngayon, kapag pinayagan po natin na ang ating puso na tumitibok sa mga maling bagay ang siyang maghahari o paghaharian tayo, well, it will ruin our testimony. It will definitely deteriorate our character. Kasi sabi po ng Panginoon, we need to protect our character. We need to serve as a witness for the Lord, di ba? So, paano po yan kapag winasak po tayo ng sarili nating nararamdaman, ng sarili po nating iniisip, ng sarili po nating mga ginadesire? So, God gave us a way and how to totally put our heart in control. How can we guard our heart? In Luke chapter 6 verse 45, sinabi po dyan, ang unang paraan on how can we control our heart. Paano po natin kukontrolin yung ating thoughts, yung ating emotion, yung ating desires. So, sabi po dito, a good man out of a good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So, ano po ang unang sinasabi dito na paraan para makontrol po natin ang ating puso? Para po masubject po natin yung ating thought, yung ating feelings or emotions at yung ating desires dyan po sa Panginoon. So, it is true, unang-una, bantayan po natin yung ating mga sinasabi. So, watch what we are saying. Let us always be cautious enough on the words that coming dyan po sa ating mga bibig. Bakit po ang bibig ang naging issue dito? Kasi malinaw po na sinasabi dito na out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And whatever that comes out of our mouth, it may build us or it may tear us. Diba? Pwede po tayong itayo nito, pwede po tayong paunlarin nito, o pwede tayong sirain. Kaya po, ang unang-unang paraan po para mabantayan po natin, para makontrol po natin ang ating mga puso, pigilan po natin ang ating mga bibig. Sabi mo nga po dyan sa James, di ba? Ano po ang nasa loob ng bibig natin? Yung isang maliit na muscle, pero kayang sumunog po ng napakalawak na kagubatan, ang ating pong dila. Di ba? Ito po ang isa sa pinakamahirap pigilan, di ba? May question po, di ba? How can we tame our tongue? Paano po kaya natin paaamuin natin at paano po kaya natin paaamuin ang ating mga dila? Pwede pa po daw kaya pa daw magpaamo ka. We can tame yung pong pinakamabagsik o mabalasik na hayop. Pero ang dila daw po napakahirap, di ba? Pero wala pong imposible kapag hahayaan po natin ang Diyos ang kumontrol po sa ating puso. If we really desire that God will take control of our heart, God Himself will help us, okay, to tame our tongue. So that anything that are awful, anything po na hindi maganda na pwede pong lumabas dyan sa ating mga bibig ay hindi po labas. Mapipigilan po yan. Ang Panginoon mismo ang tutulong sa atin at magbibigay lakas upang paano po natin paamuin ang ating mga sariling bibig. Kasi mahirap daw po na sabihin natin na tayo Kristiyano,
And yet, yung mga bagay na lumalabas sa atin ay hindi po nagre-reflect na bilang Kristiyano. Di ba? Ang dami pong mga testimony ganyan, di ba? Ang dami pong mga relasyon na nasira dahil po hindi po natin napigilan ang ating mga puso na ihayag yung mga bagay na nararamdaman nito sa pamamagitan po ng ating mga labi, ng ating pong mga dila, di ba? This is the only channel wherein kung ano po yung laman ng puso ay pwedeng lumabas. So ito po ang unang-una, how to guard our heart. We need to watch what we say. Remember po yung ating mga pambatang kanta, di ba? Oh, be careful little mouth what you say. Oh, be careful with little mouth what you say. Kasi alam po natin yung yung ating Panginoon, tumitingin po mula sa langit. Nakikita niya po kung ano nararamdaman ng puso natin na pwede pong sumambulat sa pamamagitan ng ating bibig. And it may destroy not only ang buhay natin, kundi yung buhay po ng mga tao na nakapaligid din sa atin. Pangalawa po, how to guard our heart. We need to focus on what is before. Ano po ibig sabihin nito? Para po mabantayan natin ating mga puso, tingnan natin kung ano po yung hinaharap natin. Ano ba ang tunguhin ng buhay ng isang Kristiyano, ng isang anak ng Diyos? In Colossians chapter 3 verse 2, sabi po dyan, set your affection on things above, not on things on the earth. God, ang puso po kasi, ang daming gustong gawin, ang daming gustong makuha, ang daming pong gustong maangkin, di ba? Ang puso po, ang dami pong gustong saklawin, di ba? Lalo-lalo na yung mga bagay na nakikita nito. Kasi nandito pa po tayo sa sanlibutan, hindi po maiiwasan na kung ano ang nakikita ng ating mga mata, yan po ang ginugusto nating makuha. Again, ano po ang sabi ni John, di ba? When it comes to looking at the word, sabi niya, control your heart. Okay? Avoid making your heart to love the things that are in the world. Bakit? Ano po ba yung nasa sanlibutan? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So ito yung po mga bagay na to ang magpapasira sa ating pagkatao bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Kapag ang iglesia po ay napuno ng mga tao na ang puso ay naglalagablab o nag-aalab para sa mga bagay na pansanlibutan, okay, ano pong mangyayari sa iglesia? Magiging makasanlibutan na rin po. So, sa madaling salita, okay, ninanais ng Panginoon na upang magapi natin at mabantayan ang ating mga puso, wag po tayong tumingin sa nakikita ng ating mga mata. Ano po ang dapat natin tingnan? Tingnan po natin yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa ating lahat in the future. Doon po tayo tumingin. Yun po yung bagay na dapat nating hangarin. Yun po ang dapat na mga bagay na naisin ng ating mga puso at hindi itong mga bagay na panandalian lamang na nakikita ng ating mga mata. Okay? So, do not set our heart on the things na tangibles, nakikita nito. Kasi ito ang mga bagay na magdudulot lang po ng kasiraan sa ating pagiging mga Kristiyano. At magdudulot rin po ng pagkawasak at pagkatumba ng ating gawain para sa Panginoon. Okay, this is the second way to guard our heart. We need to focus on what is before us. The things that God has provided for each one of us. Hindi naman tayo nililimot ng Panginoon eh. Okay? Hindi naman po tayo iniwan ng Panginoon ng walang paghahanda. Pinagandaan na po ng Panginoon ang lahat ng bagay na inaasam ng ating mga puso. And in the future, He is about to release it for each one of us if we are just only willing to wait. Hintayin po natin. Huwag po tayo magmadali. Kasi sa pagmamadali po natin, hindi na po natin gustong makita kung ano yung mangyayari sa hinaharap, yung pong hinaharap na hinanda ng Diyos para sa atin, at ang mamadali tayong kunin yung mga bagay na panandalian nakikita ng ating mga mata. Okay? So watch, guard our heart, focus on what is before.
Pangatlo po, think about where your feet is standing. Saan po ba tayo nakatayo? Ano po ba ang kinatatayuan ng ating mga paa? Sino po ba tayo? It is a matter of knowing who we are. Okay? Ano po ba ang estado natin? We are not talking about yung literal na estado ng ating buhay, economically, socially, okay? O professionally, hindi po. Ang ibig po sabihin, ano ba tayo ngayon? Diyan po sa Panginoon. Diba? Sabi po natin, we are all people of God. We are the children of the Lord. We are Christians. And therefore, isa po sa mga bagay na dapat nating pagsikapang gawin is mamuhay ayon po sa title na tinataglay natin. Okay? We need to stand with a good standing. Ibig sabihin kasi, ang dinadala po nating titulo ay si Kristo. Ngayon, kung hahayaan po natin na ang ating mga puso ang siyang magdidikta sa atin at ililid po tayo doon sa daan na hindi po para kay Kristo, so sinira po natin mismo yung pong testimony ng ating Panginoon. Di po ba? And take note, ang dami pong bagay na pwede natin gawin para po mapatatag natin ang ating mga sarili. At sa ganun po ay atin rin pong paglingkuran ng maayos ang ating Panginoon. So sabi po dyan sa mga salita ng Diyos na hindi po natin kinakailangan na mag-desire ng mga bagay para po maging maayos ang ating physical na pangangatawan. Hindi po natin kinakailangan mag-desire ng mga bagay-bagay para po maging blooming tayo sa harapan ng Diyos, di ba? Hindi po natin kinakailangan gumawa ng mga bagay para po maging lumabas po o mag-appear po tayo na napaka tanyag na tao. Hindi po. We need to do things for the Lord kung ano po tayo sa harapan at sa mata ng Diyos. Okay? Kasi ano po sabi ni Samuel dyan po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Okay? But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So mas pinaka-importante po sa Panginoon kung ano po yung nilalaman ng ating puso para sa Kanya. Hindi po yung pagsikapan natin na paunlarin ang ating mga physical at material na buhay, though hindi po yan inaalis ng Panginoon sa atin. Hindi po sinasabing hindi po tayo magsikap, hindi po sinasabi diyan sa banal na kasulatan na wag po tayong mangarap. Hindi po. Pero sa lahat po ng bagay na ginagawa natin, dapat unahin po natin na na ipakita na sa mga bagay na ito na ginagawa natin, ang nangunguna ay ang Panginoon. We do it always for the sake of the Lord. Okay? And the number 4 ways to guard our heart is to stay away from evil. Stay away from evil. Alam po natin ngayon, napakainit na ng panahon. Isa po sa mga problemang kinakaharap, yung pagkasunog po ng ating kagubatan. Alam niyo po ba na kahit gaano po kabasaan ng kahoy, kapag nadarang po yan sa apoy, sa sobrang lapit, okay, maya-maya po magniningas siya. Ang mga Kristiyano po, kapag lumapit po tayo sa mga bagay na pwede pong sumira sa atin, kahit gaano po sabihin natin na matatag tayo sa Panginoon, kahit sabihin po natin na napakatagal natin nagsisilbi sa Panginoon, okay, the devil has his own way on how to destroy us, di ba? So palalapitin po tayo sa mga bagay na pwede pong makasira sa atin. So sabi dito, you need to guard our heart. So in what way? We need to stay away from evil. Jeremiah 17:9-10, sabi diyan, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? Diba? Akala po natin na napakaganda yung isang bagay na ino-offer sa atin, and yet the end thereof pala is destruction. Makakasira sa atin, sa ating pagkatao bilang mga Kristiyano, sa atin bilang mga anak ng Diyos,
At hindi lamang po bilang mga miyembro ng iglesia. If we will let our lives to live so close dyan po sa mga bagay na tinatawag po ng Diyos na masama, so may pagkakataon po na pwede po tayong matumba, pwede po tayong masira. So therefore, iwasan na po natin yan. Wag na po nating lapitan. Lalo-lalo na po sa mga kabataang Kristiyano, ang dami pong bagay na pwede kumakaway diyan sa mundo na it appears so good for them, and yet kapag hindi po nila inalisan ng inanalyze ng mabuti, it may eventually lead them to destruction. It will destroy them, di ba? So habang maaga pa, kinakailangan ipamuhay natin ang ating mga buhay dyan sa Panginoon. So, in what way? You need to press the control button. So, what are the use of the control button? It controls our heart. Okay? Above all else, we need to keep our heart in a safest way possible. We need to guard it. We need to control it. And the only way to control and guard it is to subject it to the Lord. Okay? And sa pag-subject po natin ng ating mga puso, sa pagbibigay po ng ating mga sariling buhay dyan sa Panginoon, may iwasan po natin yung mga bagay-bagay na magdudulot po ng pagbagsak natin ng ating personal testimony, ng ating pong mga ginagawa para sa Diyos. So again, how to guard our heart? Watch what we say, focus on what is before, think about where your feet is standing, and stay away from evil. Actually, this is a 3-part series po ng ating discussion on how to spiritually reboot. Okay, paano po i-reboot ang ating mga sarili. So, nandito pa lang po tayo sa unang bahagi. Okay, dito po sa control key. So, maganda po pag-usapan dahil napapanahon, okay, at engaging po dahil lahat po tayo ay familiar na ng mga usapin ito. So, dahil ang ating pong programa ay inilaan po natin para lamang po sa limitadong oras. This is a 45 minutes devotional program, a moment wherein we will be able to meditate and reflect on the words of God. So, I hope and pray na magsama-sama po ulit tayo bukas sa pagpapatuloy po ng ating pag-uusap dito po sa ating tema na how to reboot spiritually. Okay, so yan po ang number 1. Natapos po natin, how can we control our heart? And that is by pressing the control key. So bukas po, pag-uusapan natin yung pangalawang key, yung pong alt and ang control na at ang key na delete. Para po sa ganun ay makumpleto natin ang totality ng pag-reboot ng ating spiritual na buhay. Maraming salamat po again. Magandang gabi po sa lahat. Salamat sa pakikinig at pagsama sa atin dito po sa ating live devotional program, Into His Presence. Pagpalain po tayo ng may kapal at lagi po nating bibigyang diin na ang ating pong buhay ay hindi po atin, ito po'y alay natin para sa Panginoon. So, I am praying for the safety and at the same time, providence po ng Panginoon ay lagi pong sumaatin sa bawat oras ng ating buhay. So, God bless us all and thank you so much. Bye-bye.